Dahil nga sa sobrang init is for the module nga palang Ate Yumi ng 2 araw. Sakto naman is meron na nga silang available na module dito sa bahay kasi nga binigay na to nung unang pasukan nila. Pinat na nga lang pala ni teacher kung anong gawain yung gagawin nila para nga masagutan na nga ng mga bata. At eto nga for the module na nga ang Ate Yumi ko. Hindi niya nga malaman kung anong pwesto nga ang gagawin niya. Tingnan niyo naman ang itsura, oh. Yung study table kasi niya dito sa kwarto is tinanggal ko na nga kasi nga nag-aakyatan yung 2 anak ko na lalaki. Baka mahulog pa nga sila. Eto naman hirap na nga siya sa pagsusulat kasi nga nakadapa siya sa may kama namin. At eto nga tinuruan ko na nga siya at tinulungan ko na nga rin siya kung paano nga yung gagawin sa module niya. Madali namang makaintindi ang Ate Yumi ko kaya hindi naman ako nahihirapan dyan. Nga lang, medyo tamad talaga siyang magsulat kaya nga tuwang-tuwa siya nung sinabi nga ni teacher na sagot na nga lang daw yung gagawin. Mabilis nga daw kasi siyang mapagod kapag madami nga daw siyang sinusulat. Sabi ko nga sa kanya is buti nga nakakapagsulat ka sa school. Yun nga rin pala yung isa sa pinaka-inaayaw ko kapag nagmo-module siya. Hindi po nga antayin mo pa na magkaroon siya ng magandang mood lalo na nga sa pagsusulat. Pero sa pagsasagot naman ng mga activities, okay naman ang Ate Yumi na yan. Ito nga nakatapos na nga ang Ate Yumi sa kanyang module. After nga mag-module ni Ate Yumi is lumabas na nga rin agad siya sa kwarto at syempre naglaro na nga agad siya. Pero dun lang naman siya sa baba ng bahay namin naglalaro kasi nga sobrang init. Ito naman kami ng bunsuan ko for the tambay nga lang pala kami dito sa kwarto. Maya-maya pa nga is bumaba na nga ako kasi ipagluluto ko pala si daddy ng ulam. Wala nga pala kaming ulam ngayon. Na lang is meron pa palang available dito sa rep na ampalaya. Tapos meron pa nga akong nakitang tokwa. At eto nga ginayat ko na nga rin agad-agad yung tokwa at hinugasan ko na nga rin maigi. At sunod ko na nga ginayat itong ampalaya na medyo malambot na nga rin. Feeling ko nga kapag ganitong malambot na yung ampalaya is mapait na nga. Kahit nga yung paggagayat ko is medyo napakapal nga kasi nga nalalambutan nga ako sa ampalaya. Binabad ko na lang muna nga sa tubig na may asin para nga maiwasan ko nga yung sobrang pait ng ampalaya. Punsuan ko nga is nangungulit pa nga ng mga oras na yan. Medyo napatagal nga rin ako sa paggagayat kasi nga sobrang lambot. Ito nga isang pirasong itlog na nga rin pala yung nakuha ko sa rep. Kaya na lang kasi yung available. Pinilito ko na nga muna yung mga tokwa para nga medyo maluto-luto na nga. At eto nga pagkaprito ko nga ng tokwa is naggisa na nga rin ako ng bawang sibuyas at kamatis. Siyempre inihulog ko na nga rin pala yung kaunting ampalaya. Pagkatapos nga is nilagyan ko na nga ng mga pampalasa tulad ng magic sarap, paminta at asin pero siyempre kaunti lang. Nga at for the halo na nga ang mamiroan nyo. Lagay ko na nga rin agad yung tokwa na pinirito ko para nga humalo na rin yung lasa ng mga seasonings. Nung luto na nga is nilagay ko na nga rin pala yung isang pirasong itlog. O siya, hanggang dito na lang po muna. Salamat sa panonood. Bye!